Hello, good afternoon. Pag-aralan natin to ngayon, yung paano mag checkmate gamit ang bishop at knight lang. Ang first step is alamin mo muna ang goal mo as white and ang goal ng black. So, ang goal ng black dito ay pumunta dun sa opposite colored corner nung natitirang bishop na ni white. Ngayon, ang goal naman ni white is para i-drive yung black king dun sa same color corner ng bishop mo. So, ang step 1 ay ilagay mo yung king dito sa gitna. Okay? Lagay natin. So, nasa gitna na. So, yan yung yung first step. Ang second step naman na gagawin natin ay gusto nating kontrolin tong, kasi gusto niya nga pumunta dito sa dark color. Gusto nating kontrolin yung mga squares na to para hindi siya kung makapunta man siya diyan para ma-drive natin siya papunta dito sa kabilang side. Alright, so bishop. Lapit natin yung king dito sa f6. Okay. So check. So no choice na siya diyan. Ayan. So, ganyan na yung pattern. So, pag magkakatapat na yan, ang next na pattern na gagawin natin is yung ganito. Letter W or W maneuver ang tawag dyan. Okay? Tingnan natin. Control muna natin tong square na light square. Ano man tawag dito? G8. Para hindi siya makabalik dyan. So, yung pattern na yan, ano? Okay. Next, tapos since na kontrolado mo naman tong dark square, ang tanging escape square ng king dyan is yung light square. So, atras natin dito yung para hindi makaporma yung king na black. Kasi plano na naman ni black na makapunta dun sa opposite color ng bishop mo. Alright, abangan lang natin. So, doon na naman siya, no? Yun na naman ang plano niya. Babalik na naman siya doon. Pero hindi naman natin siya papayagan. Control natin tong escape square niya dyan. So, ganun lang. So, kailangan dito practice, no? Kahit sa computer pero out of 6,000 yata, parang may nakita akong statistics na very low chance lang yung ma-meet mo tong ganitong endgame, pero it's cool to know lang how to do it kung nag-cure siya sa game mo. So ito, wala na siyang dito, so final move. Check and then checkmate. Okay? So i-recap natin, no? Paano ba? So ang first step is aalamin mo yung goals ng bawat color. Kung yung bishop mo halimbawa is dark, halimbawa nasa dark square, kailangan i-drive mo yung king niya dito sa dark square. Kung light square ka naman, kailangan i-drive mo yung king na black king, or kung black ka, yung white king sa puti. Ganun din naman yung diskarte nung kalaban, di ba? So gusto niyang pumunta dun sa opposite colored corner nung bishop mo para walang mate. And so alam mo na yung goal, yun ang first step. Ang second step is ilagay mo yung hari sa gitna. And then kailangan mong kontrolin kung nasan yung king, kung nasan yung kalaban mo. Halimbawa nandito. Kailangan kontrolin mo yung mga escape square niya. Na itong mga square na to, yan. Para ma-deliver mo yung checkmate. Then, kapag magkaka-align na to dito, usually dito, so, ano bang shortcut dito na para so, basta itong mga square na to, ayan, dyan dapat yung king mo, ayan, nakapwesto. Kung nandito yung kalaban, dapat yung king mo dito nakapwesto. Kung dito, ayan. So, dapat nakaganyan. Ano kayang magandang pattern dyan? Pa-letter L or something. Ito pala dapat yung king. Yan. Yan. Sorry. Yan yung tamang pwesto ng king
Dapat dyan mo ilagay yung king mo. Halimbawa, nandito yung kalaban na king. Dapat dito yung king mo. Yan. Yan yung goal mo na square. Tapos, ang knight mo dapat dito. Yan. Pattern. Nakalagay dapat dyan. Kung nandito yung king, dapat dito yung knight. Kasi gusto mo kontrolin tong color, dark square color. Depending sa ano. Sa ano, no? Sa bishop, kung anong bishop mo. Kasi, halimbawa, nandito yung king. So, kailangan talaga ang co-control ng opposite colored is yung kabayo. Alright, so pwede nating ulitin ulit para mabilis. So, gitna sa hari sa gitna. Alright. Tapos ang next step, bishop. So, hindi mo naman kailangan i-memorize. Mas mabilis kung mas maganda kung memorize mo, pero maganda maintindihan nyo yung o ma-familiarize ka dun sa pattern. Mas okay. So yung knight dyan. Okay yun do. Yung ano na, next. Doon natin escape square. Alright. Yun. Thank you.